Nagpunta sa Capas Tarlac ang beauty pageant candidate na si Geneva Sarita Lopez at Israeli fiancé na si Yitzhak Cohen para tumingin ng lupa. Pero misteryoso silang nawala. Baka may tao sa loob. Di natin malapitan. May tao nga, boss. May tao yan. Makalipas ang 2 linggo, 2 bangkay ang natagpuang nakalibing sa isang quarry site sa Barangay Santa Lucia, Capas Tarlac. Kalaunan, nakumpirmang ang mga nahukay ang nawawalang magkasintahang sina Yitzhak at Geneva. May mga tama ng bala sa katawan ng mga biktima. Paano ito sinapit ng dalawa? Oktubre ng nakarang taon, iniulat din ang pagkawala ng isang beauty pageant candidate na si Catherine Camilon. Makalipas ang 9 na buwan, hindi pa rin siya natatagpuan. Ang 2 kasong ito, mga pulis ang itinuturong sangkot sa krimen. Dating nanumpa na proteksyonan, tapos ito ngayon pumapatay. Importante talaga rito na yung mechanism na pag-filter out ng scalawags, dahil these people are the ones who give a bad name to the Philippine National Police. Paano mareresolba ang mga kasong ito kung mismong mga tagapagpatupad ng batas ang sinasabing nasa likod nito? Napakahirap po araw-araw. Wala kaming alam. Araw-araw iisipin namin nasaan ka. Ipinapalagay na lang namin na nandyan siya. Nandyan lang siya. Ano ang mga hamong hinaharap ng mga otoridad sa paglutas sa mga ganitong uri ng krimen? June 21, 2024, umalis sa Angeles City, Pampanga ang magkasintahang Geneva Sarita Lopez, 26 years old, at ang Israeli national na si Yitzhak Cohen, 37 years old. Kwento ng nakatatandang kapatid ni Geneva na humiling na itago ang kanyang pagkakinanlan. Wala silang alam nung una sa naging lakad ng dalawa. Supposedly, bibili kami ng gift para dun sa Saturday na birthday, yung Friday na hapon. Tapos nung mismong Friday, kinancel niya ng umaga. May meeting pala ako 10 ng hapon. Kayo na lang. Geneva Lopez, 25! Kinabukasan, ipinagtaka ng pamilya ni Geneva na hindi makontak ang dalawa. Yung handler niya, yung nag-aayos sa kanya, na since ni-rehearsal sana silang Saturday, dapat alas 5 pa lang, gising na yan. Alas 9 na hindi pa nagpaparamdam. Agad nilang ipinagbigay alam sa mga pulis ang pagkawala ni na Yitzhak at Geneva. Bandang alas 2 ng madaling araw kinabukasan, Alina po, may pare po ito. Punta mo lang. Pare. isang nasusunog na sports utility vehicle o SUV ang nakuna ng video sa kabaan ng San Jose Road, Barangay Cristo Rey sa Capas Tarlac. Boss, baka may kilala kang matawagan na emergency. Baka may tao sa loob. Di natin malapitan. Naiparating sa Capas Municipal Police Station ang insidente ng nagliliyab na sasakyan. So nung pinaka-assess na po itong SUV ay doon po natagpuan yung ilang mga dokumento at saka mga ID na may pangalan po si Geneva na nagkukumpirma po na ito po yung mga sasakyan ng biktima pero wala po sila doon. Hindi po sa kanila yung sasakyan, ma'am, parang nirentahan lang po nila. Lumipas sa mga araw, bigo ang pamilya na malaman ang kinaroroonan nila Yitzhak at Geneva. Every day, hindi mo alam kung nasa na ba sila, hinahanap mo sila, ang ginagawa nila, buhay pa ba sila. Every day, hindi kami natutulog. Ayon sa Philippine National Police o PNP, nagsagawa sila ng backtracking sa mga lugar na pinuntahan nila Geneva bago natagpo ang nasusunog ang nirentahan nilang sasakyan sa Capas Tarlac. Nag-backtracking po tayo ng mga CCTV mula po nung umalis po yung mga biktima mula po doon sa Angeles City at sa mga posibleng dinaanan nila papunta po doon sa Capas Tarlac. June 27, nag-alok na ng pabuyang 250,000 pesos ang pamilya ni Yitzhak sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng dalawa. Makalipas ang 1 linggong pagkawala ng mga biktima, bumuo ang PNP ng Special Committee
para tutukan ng kaso. July 1, 2024, isa pang inabandonang sasakyan ang natagpuan ng Capas Municipal Police sa barangay Tibag, Tarlac City. Sabi ng PNP, lumantad rin ang nagpakilalang property agent o middleman na nag-assist kina Geneva sa paghahanap ng lupa. Itong mismong kinatagpo na middleman ay pumunta po sa station at nagbigay po ng salaysay na kinukumpirma po niya na kinita po niya itong si Geneva at si Ishak at may pinuntahan daw po silang lupa. Nalaman ng PNP ng middleman na si Michael Giyang, dating pulis sa Angeles City, Pampanga. Yung middleman na kinatagpo po ni Miss Geneva at saka ni Ishak na ito yung sinasabi natin na dating pulis na naawol po noong 2020. Sa ibinigay na pahayag ng middleman sa mga pulis, alas 2 ng hapon ng June 21, tinagpo niya sina Geneva at Ishak sa harapan ng isang gasoline station sa barangay Cristo Rey, Capas, Tarlac. Dagdag ng middleman, bumiyahe siya kasama sina Geneva at Ishak papuntang Armenia Village para silipin ang lupang planong bilhin ni Geneva. According to him, pagkatapos nilang puntahan yung lupa ay naghiwalay rin sila at may iba siyang pinuntahan at hindi niya na alam kung saan nagpunta yung dalawa. Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang nasabing gasolinahan. Sabi po ng mga polis, dito yung meet up nung mga victim at saka nung middleman. Kaso personally, hindi ko po sila nakita. Marami dito kasi na when it comes to bilihan ng lupa, ganon, ng mga transactions, dito talaga maraming nagmi-meet up dito. May mga closed-circuit television o CCTV camera ang nasabing gasolinahan. Ang problema, hindi raw gumagana ang mga ito. Kasi nung malakas yung bagyo nun, yung mga parang CPU, nung recording nung CCTV namin, nabasa doon sa may loob doon, nasira. Unfortunately, hindi sila umaandar ngayon. Sabi ng PNP, malaking tulong sana sa investigasyon kung nakuha na ng CCTV ang mga huling sandali bago nawala sina Geneva. Ang problema nga natin na napakalaki sana ng maitutulong ma'am ng mga CCTV cameras na yon para ma-establish natin kung sino-sino ang mga sasakyan ang nagpark doon, pagbaba ng mga tao, ma-identify natin, pati yung mga plaka ng sasakyan, ma-establish natin yung timeline kung anong oras sila nandun. Sa pag-ikot ng Reporter's Notebook, nalaman naming mahigit 1 kilometro lang ang layo ng gasolinahan sa lugar kung saan nakunang nag-aapoy ang SUV na sinakyan ng mga biktima. Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis, 7 ang itinuturing nilang persons of interest sa pagkawala nila Geneva at Ishak. Kalaunan, lumantad at nakipagtulungan ang isa sa kanila na kinilalang si alias Junjun. Nung kinausap nila itong si alias Junjun ay nagsabi na nakukonsensya na siya at makikipagtulungan siya sa pulis at sumuko siya. At nilahad niya sa SITG, sa kapulisan, yung nalalaman niya. Ayon sa PNP, batay sa salaysay ni alias Junjun, isang kumpare niya na naghahanap umano ng mekaniko ang lumapit daw sa kanya noong June 21. Kasi itong ating witness ay mekaniko ng heavy equipment ng mga sasakyan. So yun yung sabi sa kanya, so sumama siya. Pero pagdating niya sa lugar, nakita raw niya sa sasakyang pinapamaneho sa kanya ang katawan ng 2 tao. It turned out na itong sinasabing POI ay pinag-drive siya ng sasakyan. Ang pinag-drive sa kanyang sasakyan ay yung sasakyan ng mga biktima. Pagsakay niya dun sa sasakyan, ang sinasabi niya, this is based dun sa kanyang kwento, ay nandun na yung 2 tao na patay. Nasa may passenger seat ng malapit sa katabi ng driver, yung babae, at yung nasa likod ay lalaki, although hindi niya kilala. Batay pa rin sa salaysay ni alias Junjun, siya ang nagmamaneho ng sasakyan ng mga biktima. Nasa unahan nila ang isa pang sasakyan kung saan nandoon ang mga sospek sa krimen. Dahil ang pangako sa kanya ay huwag siyang magsalita, babayaran siya ng 50,000. So from there, sumunod siya dun sa sasakyan at pumunta nga sila dito sa quarry site, dyan sa barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. Nang makarating sa quarry site, sabi ni alias Junjun, doon na inilibing ang 2 biktima. May nag-aantay na doon na sabi niya na isang tao at
At naghukay nga itong POIs natin at yung isa pang tao para nga ibaon itong dalawang biktima. Dagdag pa sa naging salaysay ni Alice Junjun, siya rin ang inutusang sunugin ang sasakyan ng mga biktima. Accordingly, ang ginamit niya lang, tissue lang na pinag-ipon-ipon niya na tissue, na nandun din yung tissue sa loob ng sasakyan. Inipon-ipon niya, binilit-bilot niya yung tissue, tapos sinindihan niya ng lighter at inilagay doon sa isa sa upuan sa harap at hanggang tuluyang umapoy na. July 4, 2024, sinalakay ng mga otoridad ang bahay ng middleman na huling kinatagpo ni na Geneva. Sa bisa ng search warrant, hinalughog nila ang bahay at nakuhanan siya ng baril at granada. Dahil sa mga impormasyong isiniwalat ni Alice Junjun, natunto ng mga pulis ang kinaroroonan ng magnobyong Geneva at Itzhak. Umaga ng July 6, nahukay ang kanilang mga katawan sa isang quarry site sa Barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. Ang bangkay ng mga biktima isinailalim sa autopsy na pinangunahan ng National Bureau of Investigation. Lumabas po sa autopsy po ng NBI po ay binaril po yung dalawang biktima. Ang tama po nung babae po ay sa likod po at sa may hita po. Samantalang yung lalaki naman po ay sa may dibdib at sa may bandang kilikili. At lumalabas po na sa loob mismo ng sasakyan na gamit nila, pinatay itong mga biktima. Sa kasalukuyan, 5 sa 7 persons of interest ang nasa kustodiya na ng PNP. 2 sa kanila, mga dating pulis. 3 na po dyan yung na-arrested. Kasama nga po dyan yung middleman na kinatagpo po ni Miss Geneva at saka ni Ishak, na ito yung sinasabi natin na dating pulis na naawol po noong 2020 at isa pa po na dating pulis na naawol at na-dismiss rin po noong 2019. At yung isa po na si alias Jeff na nahuli din po sa bypass operation ay ang naging partisipasyon po niya ay lumalabas na kasama po siya sa naging pagpaplano kakapatayin po itong mga biktima. Sabi ng PNP, planado ang ginawang pagpatay kina Itzhak at Geneva. Land dispute ang lumalabas ng motibo sa nangyaring krimen. Inentice talaga nitong si middleman na pumunta noong June 21. It appears, ma'am, na itong si middleman ay nakapagsanla ng lupa dito kay Geneva at it appears na mukhang hindi nabayaran itong si middleman yung kanyang utang, kaya kinukuha niya na yung lupang collateral na isinanla nitong si middleman. Subalit parang ayaw ibigay yung lupa. Sinampahan ng reklamong 2 counts of murder ang mga suspect. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga pulis. Ginagawa na ng pulis ang lahat para masolusyon po para makita talaga ang mga taong guilty po rito sa kasong ito. Ibiniyahe pa uwi sa bansang Israel ang bangkay ng biktimang si Yitzhak Cohen. Inilibing na rin ang labi ni Geneva. Umaasa ang kanilang mga pamilya na mapapanagot sa batas ang mga pumaslang sa kanila. Kung si Geneva natagpuan pero wala ng buhay. Ang isa pang beauty pageant candidate na si Catherine Camilon, 26 years old, hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. Oktubre noong nakaraang taon, naiulat ang pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Makalipas ang 9 na buwan, hindi pa rin natutunton ang kanyang kinaroroonan. Sa naging investigasyon ng mga pulis, October 12, 2023, umalis sa bahay sa Tuwi, Batangas si Catherine gamit ang kanyang sasakyan. Ang paalam ni Catherine sa kanyang inang si Rosario, may taong kikitain lang daw ang anak sa Batangas City. Pero lumipas ang mahigit 24 oras, hindi na raw nakabalik si Catherine. Agad na idinulog noon ni Rosario sa mga pulis ang pagkawala ni Catherine. Sa ginawang backtracking ng Tuwi Municipal Police, nahagip ng CCTV camera si Catherine habang naglalakad sa isang mall sa Lemery, Batangas. Pero hindi na nakuhanan ng camera ang kanyang sumunod na pinuntahan. Unang linggo ng Nobyembre 2023, 2 saksi ang lumutang
at nagsabing nakita nila ang dugo ang katawan ni Catherine na inililipat daw ng 3 lalaki mula sa kanyang sasakyan papunta sa isa pang SUV. November 8, 2023, ang itinurong sasakyan na pinaglipatan ng katawan ni Catherine natagpo ang inabandona sa isang bakanteng lote sa barangay Dumuklay, Batangas City. So nung pinakases po yun ng SOCO ay may mga na-recover po doon na mga hair strands, pati po na mga dugo po sa isang sponge po. So nung kinuha po to, pinakases po, sinuwab po yan at ikinumpara po at kinuhanan din po ng DNA pa specimen po yung mga magulang at nagmatch po. Hindi nagtagal, isang pulis ang tinukoy na sangkot di umano sa pagkawala ng biktima. Kinilala siyang si Police Major Alan De Castro, dating hepe ng Lipas City, Batangas. Si De Castro, karelasyon daw ni Catherine. Ano ho bang relationship niya dun sa suspect? Naging boyfriend niya na hindi naman niya ipinaalam sa amin. Bakit ho siya sasaktan ng kanyang boyfriend? Nagsumbong yung anak namin ipinaalam doon sa asawa dahil may asawa po yung suspect na may babae na may ibang relasyon. Yun ho, siguro baka yun ho ang isang dahilan. November 2023, sinampahan ng kasong kidnapping at illegal detention ng pulis, kanyang bodyguard at 2 pang hindi nakikilalang lalaki. Kalaunan, na-dismiss ang mga kaso laban sa mga ito dahil daw sa kakulangan ng ebidensya. Paano po kayo nakapag-react noon? Masyado ho kami na-dismiss kaya sa naging resulta ho ng aming ikinaso. Pero satisfied po ba kayo sa ginawang investigasyon sa kaso ng anak ninyo? Kami ho ay patuloy na naasa at nagtitiwala ho doon sa mga taong alam namin na kami ho ay tinutulungan at tutulungan ho sa aming problema. Makalipas ang 9 na buwan, hindi pa rin nawawala ng pag-asa sina Rosario na makikitang buhay ang kanilang anak. Hindi ko pa naman ho isinasa puso't isip na siya iwala na at hindi pa naman ho namin siya nakikita Saan po kayo kumakapit? Wala po. Panginoon Diyos ho talagang hingi ng awa. Dasal, tiwala at kami hong pamilya. Sabi ko ho sa amin, kailangan namin maging matatag. Ang mahirap po is the not knowing, Napakahirap po araw-araw. Wala kaming alam. Araw-araw iisipin namin nasaan ka. Ipinapalagay na lang namin na nandyan siya. Nandyan lang siya. Itinanong namin sa tagapagsalita ng PNP kung ano ang update sa kaso ni Catherine. Itong ginawang pagpatay, kung hindi man planado, naging malinis yung ginawa nilang krimen. Pero naniniwala tayo, ma'am, na sabi nga nila walang krimen na hindi natutuklasan. Nakaapekto raw sa kaso na wala silang natatagpo ang katawan ng biktima. Maliban nga dito sa scarcity ng witnesses, ay wala talaga tayong corpus delicti na sinasabi yung body of the crime. Kaya nga ang sinampalang muna nating kaso, ma'am, serious illegal detention at saka kidnapping kasi wala tayong katawan na masasabi na talagang pinagplanuhan. Malaking hamon rin ang kawalan ng saksi sa tunay na sinapit ni Catherine. Kapag wala tayong makuwang witness na makakapagbigay sa atin ng lead kung saan-saan pumunta itong ating mga hinahanap, yung ating mga suspects din. Pananaw ng presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Yung collection of hard pieces of evidence medyo mabagal, kulang-kulang. When it comes to forensic, limited also yung human resource o mga expert natin. Kailangan may support pa rin from the national government or other agencies. Pagbili, pag-acquire ng mga scientific, mga high technical devices. Yung witness protection program should be amended, revised into a stronger law. This is a call for the PNP leadership na palakasin nila talaga yung anti-crime initiatives nila, anti-crime prevention, at yung crime solution. Maaaring may lapses. May mga pagkakataon na may mga, yun ang isa sinasabi na yung may mga particular tayong kinaso, bakit may mga lapses tayong napupuna. At yun naman, ma'am, ay hindi isinasantabi ng PNP, hindi yun pinagwawalang bahala. Na mananagot talaga ang dapat mananagot dito. Susunod, Dating nanumpa na proteksyonan.
Tapos ito ngayon pumapatay. Importante talaga rito na yung mechanism na pag-filter out ng scalawags. Na mananagot talaga ang dapat mananagot dito. Dating nanumpa na proteksyonan. Tapos ito ngayon pumapatay. Isa pang nagpapahirap sa ganitong investigasyon kapag pulis mismo ang sangkot sa krimen. Kasi ito mga police, no, law enforcement as one pillar ng criminal justice, ang lalakas ng loob gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen simply because they know walang certainty of arrest na makakalusot sila. Importante talaga rito na yung mechanism na pag-filter out ng scalawags. Dahil these people are the ones who give a bad name to the Philippine National Police. Ito yung nagsisira sa pangalan. Ito mga anay na to. We will make sure that the ends of justice will be served. Umaasa ang pamilya ni Geneva at Yitzhak na mapanagot ang mga nasa likod ng kanilang pagkamatay. Tamang proseso. Kung sinong gumawa, siyang managot. Walang ibang maapekto. Si Rosario, dalangin pa rin na matulungan silang mahanap ang nawawalang si Catherine. Bilang ina, ma'am, hanggat wala ho akong nakikita, hanggat hindi ko ho naiintindihan kung ano ba talaga, ang pag-asa ko ho ay talagang hindi ko iaalis. Buong puso ho akong naasa. Ang nakababahala sa dalawang kasong ito, pulis at mga dating pulis ang di umano'y nasa likod. Mga uniformadong dapat poprotekta sa kanila pero ngayon itinuturong may kasalanan. Dapat ay mas paigtingin at pabilisin ang pagbibigay linaw at solusyon sa mga kaso para mabigay sa lalong madaling panahon ang hinahangad nilang katarungan. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.